Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So, pag-usapan lang natin na mabilisan yung kaninang interview kay VP Sara sa The Hague. So, kompleto na sila doon. Nandun na ang apat na magkakapatid. And they're gonna have may mga ganap na mangyayari dyan sa The Hague. Suportahan natin ang ating mga kababayan sa kanilang pagsuporta kay PRRD sa gaganapin sa September 19 to 26 if I'm not mistaken. Basta 6 na araw yan eh. So yun nga, wala naman daw problema kay PRRD at pinatawag lang daw sila dahil meron siyang mga bilin o whatsoever. So I'm still praying and hoping na makalabas na si PRRD dyan sa ICC. So wag nating kalilimutan yan kasi baka nakakalimot na tayo at tignan nyo dinadivert nila ang pagkakaligwak at pagpapatalsik kay Torre Diwata bilang PNP chief. So, wag natin kakalimutan yan. Wag tayong maliligaw o malilingat man lang. Kailangan mag-ingay pa rin sa lahat ng anomalya at korupsyong nangyayari sa bansang Pilipinas. Wag kayong pumayag na this time walang managot. Kasi napanood nyo ba yung mga kinasuhan ni Yorme Isko? Tapos meron din siyang nilabas kung magkano ilang bilyones ang dumaan sa kamay ng mga kongregista dyan sa Maynila. Maynila pa lang yun ha. It's like 1.4 billion or more. So dyan pa lang makikita nyo na sa Maynila pa lang na talagang tiba-tiba yung mga kongregista na yan sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Can you imagine na billion na yung budget mo sa flood control pero number 1 pa rin na nilulubog ng baha ang Maynila, 'di ba? Tapos yung kinasuhan nila na contractor, meron din siyang contract sa flood control project. So magkakaalaman talaga lahat ng mga magnanakaw. Naniniwala ako na may gagawin si Yorme dahil talagang agad-agaran the next day inano niya, kinasuhan niya talaga yung mga involved dyan sa paggiba sa sa property ng lungsod ng Maynila. So hindi siya basta-basta lang nagsasalita, talagang ginagawa niya yung sinasabi niya. So naniniwala ako na may mga mapaparusahan. And I can't wait sa darating na September 1 para sa second hearing ng flood control project at sa lahat ng mga anomalyang ginagawa ng gobyernong Bangag na imposibleng hindi niya alam. 3 taon na yan, wag tayong magtanga-tangahan mga Pilipino. Alam niya yan na may nakawan dyan sa flood control project. Can you imagine 3 taong ka na? Hindi mo man lang ba chinek yung unang taon, pangalawang taon mo at pangatlong taon mo kung anong nangyari sa flood control ng Pilipinas? 3 taong ka na, ngayon ka lang magpapabebe na kunyari gumagawa ka ng investigasyon kung sino ang salarin dyan sa flood control project. Hindi ako naniniwala. Huwag nating paniwalaan na nagtatanga-tanga niyang presidente nyo. Alam niya yan. Alam niya na may problema sa flood control project at alam niya na ninakaw yan ng mga katropahan niya. Pero wala siyang ginagawa. So, huwag kayong pumayag na ganun. Kailangan may managot dyan. Kailangan talaga may managot. So, huwag tayong pumayag. Kasabwat yan si Bangag. Totoo yan. Kasabwat yan siya. At huwag tayong magtanga-tangan, bububuhan. Kailangan gamitin natin ang ating critical thinking, ang ating isip, puso at kaluluwa sa pagdidesisyon at paniniwala sa kung ano ang tama at mali. Okay? Alam ko matatalino kayo. Okay? Babush. Goodbye.